Magandang araw po uli sa inyong lahat mga kamatyas. Dito naman tayo sa Grand Finals ng Division 1. Ito talaga yung mas mabigat, mas matindi kumpara sa Division 2 ng Grand Finals nila Wesley and Lazabic. Ito, mabigat na sa Division 1. Nandito si Magnus at nagharap sila ni Alireza Ferrucia sa Grand Final. Nako, pangarap ni Magnus palagi na makaharap itong si Alireza. At game number 4 na po sila nagkapisakan dahil yung 3 games nila, puro tabla, halos match. Yung game number 4, nagkaroon ng habulan. Ano kaya yung habulan na yon? Okay, pag-aralan natin ang ginawa ni Magnus. Knight F3, Knight F6 si Ferrucia, G3, G6, double fianchetto system. Reti opening ang ginamit ni Magnus. D3 castle, C4, A5, Knight C3, H6, at nag-castle. So, normal naman. Developments lang. Yun ang novelty. Nawala sa talaan ng aklat. Knight BD7 at Knight A6 ang mga nagawa na sa posisyon na yan. Galing ni Magnus sa opening, ano? Alam niya yung mga opening na kakaunti pa yung nagawa. O E4 para mapigilan yung D5 na paparating. Nag-Rook E8, Rook E1, abang-abang, develop, Knight A6, H3, Bishop D7 at nag-D4. Ayan, para maging maluwag na ang sentro. Kumapture, takes, at Knight C5. So nag-decide dito si Ferrucia na capturein yung pawn para yung bishop hindi matakpan, buhay. Yun nga lang, ang drawback niyan ay yung D6 humina. Queen C2, Queen C8, kailangan matalas ang mata mga kamatyas. King H2. Hindi maisahan si Magnus. Nag-Knight G4, sacrifice. Capture, Bishop takes Knight. Yun po yung purpose, no? At medyo bahagyang na-damage ang pawn structure. Nag-Rook AD1 muna at umatras. Dito po kasi hindi pwedeng capturein yung Knight eh. Kasi may Queen takes. May ulo, may buntot, may threatening matchas. Hindi pa makukuha yung pawn sa G4. Okay, kaya hindi pwede. Bishop G7, balik lang talaga. At F3. Tiyaga muna si Magnus na isolid yung G4. Talagang tatagpasin yan. Pero ang problema talaga ng black dito ay yung pawn sa D6. Yan ang long-term problem. Queen C7, depensa. Queen D2. Ayan na, pinilahan na. Bishop E6. Nag-decide si Ferrucia na, sige, sayo na yan. Pero, nag-Knight E2 lang. Palit muna sa dark square bishop. Bakit kaya? Hindi muna o hindi kinapture yung pawn sa D6. Kakapturein, rook takes, tapos mag-A4. Ay, may panggulo sa queen side. Oo nga, no? Talagang sasabog. B4, may Knight A6. Yung pawn sa C4, nakahang. May pressure na magagawa. Galing ng natanaw ni Ferrucia, no? At natanaw din naman ni Magnus, hindi nakalusot. Nag-Knight E2 muna siya para ipalit muna sa strong bishop. At nag-Rook D8. Dinipensahan, takes, at Queen C3 check, F6, Rook D2. Yan ang mga binibiling paislog-islog. Ang idea ng Rook D2, papatong, magbabattery para i-pressure. Paunti-unti lang pero pinipressure yung weak D-pawn. Queen E7, patong, Bishop F7, at nag-Knight D4. Ano purpose niyan? Rook D7, F4. Okay. F4. Pag tinagpas ang E4, King G7. Teka muna mga kamatyas, no? Alamin natin. Pag nag-Knight takes E4, kakapturin lang, capture. Ay, longko lights. Longko lights. Longko. Walang pupuntahan ng Reyna. Kaya hindi pwedeng tikman, ano? Nag-King G8. At, ayun na, didepensahan na. A4, syempre B4. Knight A6, yun lang. Dapat pala ito? Oo nga, no? Galing space sa queen side, para may chance din na tumalon mamaya doon, pero timing lang. Hindi pa pala makapture yung knight kasi nakapin pa yung knight sa D4. Di pa makakaalis. Ayun, ang mga teknikang pahinog. Papahinugin lang pala yun. Pero nag-knight A6, B5. Nasobrahan naman si Magnus ng atake, no? Gigil na, gigil. Dapat daw ay Knight C2 lang. Ayan. Kunakunachi lang. Tapos baka babalik dito sa D2 ulit. Mga ganun-ganun pa islog-islog. Pero naku, makaubos oras yan. Pero balik tayo. Nag B5 eh.
takes, rook C8. Syempre, ayun ang weakness di ba? Ganun. Takes, bumagsak, queen E3. Nako, sunod-sunod. Bakit kaya? Lamang naman siya sa oras kay Perusha. Nag D5. Good movean pa E5. Knight C7. Takes. Bishop takes D5. And takes. Palit-palit. Yun nga lang. Yan, unti-unti nang luminis. Queen E6. Good move. Double attack. Queen D3. So may check doon. Nag-queen takes G4. Ayun, napukaw sa libreng pawn. Yun ang mabigat kay Magnus pag nagbigay ng mga palibre. May laman talaga Hindi yung parang ganun-ganun lang Dapat daw yung E5 ang pitasin. Yung nga lang nakaka-pressure kasi may rook D6. Atake sa queen tapos babagsak yung G6 tapos may E4. Yun lang. May ganun pala. May ganun pala. Tapos magko-queen D4. Queen takes A2 check. King H3 tapos Queen C4. Naku po naman. Bago pa makita yung ganyang ka-accurate na tira, napakahirap. Pang long game ang approach O kaya, syempre, wala nang oras si Perusha. Kinapture na lang. E6 na good movean pa. Talaga matindi talaga si Magnus. Naku, dangerous pass pawn. Pag kinapture kasi yan, ayun may kuha doon sa G6 Nag-rook G7, dinipensahan. F5. Takes, rook D8 check, king H7, at nag-rook D7. Ayun, good move na naman para di makagalaw ang tore. Pag na-exchange ang tore, nandyan ang dangerous E, pass pawn. Naku, kabigat. Nag-queen H5 check, king G2, queen G6. Ayun na, kitang-kita na ang pagkalamang ni Magnus sa evaluation bar. Kinapture, capture, queen D7, nag-F4. Okay, so dito iniintay ni Perusha na ikaw ang kumapture. At wala siyang pangamba sa e-pass pawn kasi pasok sa rule of square. Napakalapit. Mahahabol at mahahabol yan. Pero kung kakapturein yan, ang reyna kakapture, hindi mahahabol. Masyadong malayo na. G4, so di pa makagalaw. Nakapin pa. F5, talagang hinahabol yung G po, Nag-E7 na. Ayan na. Nag-decide na dito si Magnus na mag-E7. At yun lang, kung nakwenta niya ba na sa dami ng check na gagawin, nag-king E3, ayun, naka-equalize bigla si Perusha. Dito ang accurate ay king D3. Grabe namang hakbang yon. Pag F2, magki-king E2. Yun pala tamang hakbang. Oo, halos ganun pa rin naman ang in-apply dito ni Magnus na idea. Galing ng idea din ni Magnus. Napabilib ako. Kasi dito, nag-F2 pasok sa nakita nating analysis, Pero kung ang ginawa dito, kaibahan ng King D3 sa King E3, yung King E3 may check sa baba. Kung yan ang nakita ni Perusha, tabla. King takes F3, Queen, F1 check, King E3, Queen E1 check. Di makatungtong sa D-file, checkin, makukuha reyna. Mangyari, dito na lang yan. Halimbawa, kung mag-King F4, Queen E4 check, baba, Queen E3 check. Wala na. Perpetual check na. Okay, pabalik-balik na yan dyan. Wala na yan. Okay. Hanip, yun pala yun. Kaya pala pag King E3 equalize kagad pero dahil sa kakulangan ng oras, 4 seconds na patulak si Perusha. Kung may oras siguro makita yon. Wala, pag King E2, yun lang. Magku-queen na. Ang bilis niyan. Pag queen, may check pa. Talagang wala na. Obligadong maghanap na lang dito si Perusha ng habol! Habol! Tingnan nyo yung king ni Magnus, Pagod ka katakbo. Habol! 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 Baka sumala pa Pag sumala pa mawawala ng check. Ayun. Yan ang sinasabi ko. Grabe namang pahabol yun. Ang galing ng pahabol, Queen C7. Wala ng check and magpo-promote na. Hingal kalabaw ang nangyari sa king ni Magnus pero matagumpay na naipayong yung po ng kalaban. Husay talaga ni Magnus sa endgame. Grand champion po sa Division 1. Pinakamalakas talaga si Magnus. Grabe. Second place si Perusha, not bad. Talagang mapapaganong ka talaga kay Magnus. Woo! Ilang takbo yung ginawa ng king na hingal na hingal. Samantalang yung Reyna dakip ng dakip sa king Yung king sarap na sarap sa kakatakbo Parang naglaro ng soccer at basketball
Okay mga kamatsas, yan po ang kaganapan dito sa Division 1. At bago tayo magtapos, shout out po sa ating mga students na nag-avail ng ating RNT group trainings at individual trainings. Ayan, alam po nila kung sino-sino sila. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Shout out sa inyong lahat. Tuloy-tuloy lang po ang ating daily practice or daily mini tournament at meron pa tayong thematic tournament. Ayan, pag kayo ay nag-join sa ating next batch this November po, mag-o-open kami ng registration ulit for batch 2. Ayan, mas matinding lesson na po ang i-apply doon or ituturo natin mga kamatsas. Okay? So sa mga beginners, intermediate, advanced, welcome po kayong mag-enroll pero mag-o-open kami sa November na. Kasi ngayong October po, sarado na po kami ng registration dahil hindi na maganda o gaga po yung staff namin kakapasok ng mga students. So baka ma-load naman kami masyado. Kaya November na po mag-o-open ulit at very soon ay magpo-post na po kami ng registration form para makapag-register po ang ating mga students. Maraming salamat po mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.